Ng hapon po. Palakpakan natin ng Diyos sa isang mapagpalang hapon. Inumpisahan natin ang ating araw, no? Napakarami nating pari, papakumpisal. Ang tapos ngayon, culmination, misa. Tapos may healing pa. Ano pang kailangan nyo? May binigay na lahat ng Diyos. You know, God is such a generous God. And when He gives, He is very happy to give. When He gives, it's overflowing. That is our God. Pagka po nagbigay ang Diyos, sobra. Ang problema po tayong tatanggap. Are we ready? Handa na ba tayong tanggapin? So, ang naghahanda sa atin sa pagtanggap ng grasya ng Diyos ay ang salita niya. Sabi nga, blessed are those who hear the word of God. They will bear much fruit. Napakahalaga po ng salita ng Diyos. Napakahalaga na marinig natin at maunawaan ang kanyang sinasabi. Ang palatandaan po niyan ay pagka kayo dumalo ng misa, may narinig kayong salita ng Diyos, tumama sa puso nyo, hindi nyo ito nakalimutan, dadalhin nyo ito pag-uwi nyo, mawawala na po ang galit, ang pag-aalaala sa puso nyo. Ang nagpapabigat sa buhay ng tao ay problema. Hindi naman trabaho. Trabaho na perfect yan. Trabaho na papagtiyagaan yan. Ang pinakamahirap sa lahat ay yung may kaaway tayo, lalo-lalo na sa pamilya. Hindi tayo magkasundo. Nag-aaway-away. Yan ang magbigat. Yung problemang pinansyal, may solusyon yan. Darating ang solusyon dyan. Yung problema sa sakit, madali yan. Pag masakit ang ulo, kanina masakit ang ulo ko. Pinray over ko ang sarili ko, hindi naman ako gumaling. Kaya, pamasahe ako ng ulo. That's my life. But, the Word of God, kaya nga po, minsan nakakalungkot dahil we fall short in listening to the Word of God. Tayo hindi magaling makinig. Tayo hindi naririnig lahat ng sinasabi ng Diyos. Kasi maraming tukso. Unang-una, cellphone. Ring! Yeah, turn off nyo na inyong mga cellphone. Minsan, mga tao, pag nakikinig, lumilipad ang isip. No, may nagsasalita ang pare, iniisip, ano kaya ang kakainin ko mamaya? O, ano kaya ang iniisip, ano kaya ang ginagawa ng asawa ko sa bahay? You know, those are all temptation to distract us. Parang iniistorbo ng evil one, ang sabi dito sa Biblia, the evil one is there, trying to disturb each and every person. Bakit? Kasi the Word of God will guide us. Sa mga nakita ko pong healing na nangyari, laging may magagandang istorya. No? God will not heal you if there's no good story, and that story is all about faith. Galing lang po ako doon sa General Santos. Yung obispo ko, ang sabi sa akin ni Bishop Palang, ganun daw yung mga healing, ikaw ay naka-iPhone 6, mayroon niyang
video, i-video mo. Di binibidyo ko. Doon po may 9-year-old boy na may cerebral palsy. Hindi po siya nakakatayo. Hindi siya nakakatayo. Nung itinayo po siya, yung kanyang both legs nag-split. Flat. Hindi na po sabi ng nanay, pinanganak yan ganyan. Para bang walang luck. There's no, because of cerebral palsy, siguro hindi na-develop ang bone. I don't know, for some unknown reason, kung hinahawakan ko siya, iginanyan ko yung paa niya. Sabi ko, tapos yung kapila, iginanyan ko rin. Itinuwit ko bang gano'n. In front of everybody, sa harapan ng lahat, bigla pong tumayo ang bata at naglakad. Dito ang video niya, naglakad ang bata. On the spot, ang nanay, hindi makapaniwala, iyak ng iyak. But I have to continue. I have to continue my prayer. Ang dami pa kasi. Tapos, nung ako napatingin sa bata, nakatayo pa rin, lakad pa rin ng lakad. Siguro, natulalang ganyan, hindi siya makapaniwala na siya ay nakakatayo na at nakakalakad. Marami sa buhay natin, hindi tayo makapaniwala. And that is the very mercy of God. Ito yung divine mercy. Yung blue at red, actually it's white and red. The blood and water flows from the heart of Jesus. It's non-stop. That's mercy. Ano bang ibig sabihin ng mercy? Awa. Bakit ba naawa ang Diyos? Ganito po ang awa ng Diyos. Ang awa ng Diyos ay sa tao na makasalanan. Tayong lahat makasalanan. Walang hindi makasalanan. Dahil sa kasalanan, dapat ang Panginoon paparusahan ang makasalanan. Pero, hindi niya ginawa. Yun ang awa. Hindi niya ginawa na parusahan tayo dahil sa kanyang awa. Ano ang kanyang ginawa? Sa halip na parusahan tayo, tayo ay kanyang in-empower, pinalakas, binigyan pa ng napakaraming grasya. Tayo namang nakarinig ng awang ito ng Diyos, umaasa siya, nakinig kayo dito, na tayo ay magiging maawain din. Dahil tayo ay kinaawaan lamang ng Diyos. Dahil ang tao may tendency na maging malupit. May tendency na maging matapang. May tendency na magmalaki. Akala mo kung sino. Nakakalimutan na siya ay nabuhay dahil lamang sa awa ng Diyos. Wala ditong nabubuhay sa mundo na ipinanganak na nasa kanya na lahat. Lahat tayo nagmakaawa. Kung hindi ikaw, yung magulang mo, nagdasal, nagmakaawa sa Diyos, ang mga yan lahat naghirap. Walang ipinanganak na mayaman agad. Walang ipinanganak na nasa inyo lahat agad. Ang kadalasan, yung mga nagmana, na nasa kanya na lahat, may sasakyan na, may lupa, may bahay, yan ang hindi nakakalimot, hindi nila nakita ang katotohanan ng buhay, ang nangyari sa kaniyang pinanggalingan. Kaya may kasabihan, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Sila ay nagiging palalo. Ano ba yung palalo? Walang kinabukasan. Kaya karamihan sa mga nakakaawa nito yung may kasabihan na yung kayamanang hindi mo pinaghirapan, hindi pinahahalagahan. Yan ang pinag-aaway-awayan, yung mga mana. May kakilala ko ngayon, naghahablaan, halos magpatayan.
sa pera na hindi naman nila pinaghirapan. Nakalimutan na ang kanyang mga kanununuan ay naghirap din bago makamtan ito. Pero sila dahil madaling nakuha ito, anong nangyari? Nakalimutan na siya ay nanggaling sa mahirap din. Nagmamalaki ngayon. Kaya po napakahalaga na maunawaan natin ang grasya ng Panginoon. Na kaya minsan, mas mapalad tayo pag nabibigyan tayo ng Panginoon ng tinatawag nating malaking pagsubok. Yan, ngayon. Malaking pagsubok minsan ang pagkakaroon ng sakit. Minsan magtataka kayo, hindi kayo naninigarilyo, may cancer. May nagtanong sa akin sa isang TV program sa Jensen, Father, aakyat ba sa langit ang naninigarilyo at namatay agad? Sabi ko, naku, ang daming niya. Kasi daw, alam naman nilang bawal ang sigarilyo sila ng sigarilyo. Ay di magka-cancer, namatay. Sabi ko, hindi naman ganyan ang Diyos. Ang Diyos ay mapagpatawad. Nauunawaan ang ating pinanggalingan. Kaya nga ang sabi niya, huwag kayong huhusga. Yan. It is a temptation to judge. Ang galing nating manghusga ng kapwa. Hindi naman natin alam kung saan at ano ang pinanggagalingan kung bakit naging ganyan ang isang tao. Kabilin-bilinan ni Jesus yan, please do not judge so that you will not be judged. Kaya po ito sinasabi ni Jesus sa atin kasi hindi po maganda na nanguhusga tayo ng kapwa. Ang panghuhusga natin, minamaliit natin ang ating kapwa. Belittling them. Bakit? Saan ka ba nanggaling? Ikaw lang ba ang anak ng Diyos? Kaya nagkakaroon ng tinatawag na so much division, so much fighting. Sa akin po ministry ng paghihiling, dito ko talaga napatunayan na iisa lang ang Diyos. Alam mo ang Diyos na nakatingin sa atin, naaawa sa atin. Kasi pinag-aawayan natin sila. Pagalingan. Kaya ako, pagka may naririnig na, bawa sinasabi ng mga iglesia ni Kristo, sila lang ang maliligtas, sinasabi ng mga born again, sila lang ang maliligtas, natatawa na lang ako. Kasi, bakit pa tayo pinanganak? Kung hindi naman pala tayo maliligtas. Tama? Ang ating kaligtasan naggagaling sa awa ng Diyos. Halimbawa, itong batang ipinanak na to, hindi naman ito alam na kailangan ka palang mag-born again. Ignore ang nanay at tatay ay sarado, dekandado, katoliko. Ano magagawa mo dun? Ang batang ito ay magsasuffer sa impyerno? Never makes sense. Alam nyo, kung nasa Jensen, maraming Muslim na naman nagpa-pray over sa akin. Sabi na, Father, ako yung Muslim. May heal ba ako? Sabi na, tingnan natin. Tingnan. Tapos kung may pray over, na-heal ka? Yes, Father. See? Yung isa naman, Katoliko, Father, ako'y Katoliko. Ma-heal kaya ako? Tingnan natin. Hindi na-heal. Nasa Diyos yan. Hindi naman wala naman sa akin. But God is showing that God is for everybody. Sabi ko nga ang prayer ko, sana dumating ang panahon na tayong mga Pilipino hindi mag-away-away dahil sa relihiyon. Dahil nakakalungkot. Halimbawa, yung
yung biyanan, yung, alam mo, yung mga susunod na generation ng mga, kasi yung mga, sabi may kasama akong madre, sabi niya, Father, bakit yung mga nag-aaral sa Catholic school, ngayon, iba na ang relihiyon? Totoo yan, mga graduate ng Ateneo, graduate ng UST, graduate ng mga madre, sa madre pa, pinag-aaral ng mga nanay, yun, hindi na nagsisimba. Ano ba ito? Mabuti pa sa public school, simba ng simba. It's not a guarantee na ikaw ay papasok sa Catholic school, paglabas mo madre. Hindi naman ganon. Minsan malala pa. Ang mahalaga ay ang ating relasyon sa Diyos. So, hindi po kayo pinapasok nyo ang inyong anak sa Catholic school, pinabayaan nyo na. Ay pumasok ka sa Catholic school para kayo bumait. Yun, paglabas, drug addict. Totoo. Tapos yung sisisihin, ang mga madre. Ang mga madre yakzik. Hindi iniintindi ang anak ko. Kayo ang magulang. Minsan, mga kapatid, dapat ang ituturo sa mga bata ay ang personal relationship sa Diyos. Ang personal relationship sa Diyos ay magmumula saan? Sa pakikinig ng kanyang salita. Hindi pagkatapos ng misa o pag-uwi nyo, hindi ang sinabi ng pare ang pinagkukwentuhan. Ano pinagkukwentuhan? Yung anong nakita sa simbahan. Nakita mo ba kung sinong bagong kasama nung kapitbahay natin? Yung bang, that never makes sense. Eh, nung sasabihin sa atin ng minsan ang ating mga anak, pag lumaki yung mga yan, tatama rin magsimba. Tapos magtataka kayo, yung mga bata yan, kasama ko. Yun, nung lumaki, ayaw nang sumama, hindi na nagsisimba. Bakit? Sabi niya, why? Kaya bakit? Sa English, why? Why? Kasi, dapat pagkagaling natin sa simbahan, tayo'y masaya. Minsan nagtataka kayo, kagagaling nyo lang sa simbahan, pag uwi, nag-aaway na. Hindi ko makakalimutan. Kabibigay ko lang ng retreat. Nagpalit ako ng damit. Sakay ako ng elevator. Ang sabi ko lang sa retreat, kayo, huwag kayong matatapang, lalo-lalo na sa inyong mga driver. Sige, ibangga kayo. Totoo, minsan matatapang kayo sa inyong mga katulong. Sige, lasunin kayo. Alam mo, minsan, iisipin natin yan, ha? Totoo yan, mga yan. Pagka nag-isip ng masama sa akin, minsan ako natatakot sa aking driver. Kaya ako mabait sa driver ko. Anong kailangan mo? Oo, inaanto ka na. Hindi pa, Father. Okay, sige. Kailangan mo ng kape pag nagdadrive. Ay pagka ginuto mo ang driver, pagka itong pahimatayin, hindi patay ako. Tama po ba? Tapos yung binibigyan ko ng retreat, sabi ko sa akin binibigay kayo, mula ngayon, huwag tayong magmamaliit ng tao, lalo-lalo na yung mga kasambahay, lalo-lalo na mga driver. Paiyak-iyak pa itong babae na to. Yes, Father, nagsisisi ako. Anyway, nasakay na ako ng elevator, maglalaro ako ng tennis, meron na akong baseball hat, meron na akong knapsack, bigla akong narinig, hoy! Saan ka na? Ano pa ulit? O paparing ka? Wala ka pa sa parking lot. Sabi ko, ma'am, ako po si Father Suarez. Ay, patawag. Pagkatapos na yun ang sinasabi sa Biblia. We are forgetful listeners. Ang dali nating makalimot
Ang dali. Paano kaya tayo hindi makakalimot? Ang may kasabihan na the best way to learn is through repetition. One way of learning is by repeating. Kaya nga napakaganda ng ating prayer. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us in the whole world. Ang sabi naman ng mga born again, huwag kayong magdadasal ng paulit-ulit. O sabi ko, sige nga. Ite-take ko ang iyong dasal. Alam nyo, nung itinake ko ang kanilang dasal, ipinlay ko, parehong-pareho din. Iba lang ang wala lang formula. No, ang sabi mo paulit-ulit, yung intention natin, alam na ng Diyos ang kailangan natin. When we are praying, hindi ang pagdadasal ay pagsasabi sa Diyos kung ano ang gagawin niya sa atin. Pero yung pagsasabing, have mercy on us and of the whole world. For the sake of His sorrowful passion, maaawa na ang Diyos sa atin. Ang kulit-kulit ko, sige nga, iyo na. Yeah. Mga kapatid, kayong pumupunta dito ngayon, alam na ng Diyos ang kailangan nyo. Alam na ikay problemado. Alam na ikaw ay laging hindi makatulong. Alam na ikaw ay natatakot. Pero ngayon, ina-assure ka niya ni Jesus, huwag mag-alala, magtiwala ka lang, gagaling ka na. Amen. Yan ang message ni Jesus. Tandaan yan. Kaya pag uwi nyo, ngayong araw na to, ibibigay natin sa Kanya. Doon sa altar na yon, ang inyong mga problema, no? Ibibigay na, ha? Lord, iyo na ito. Pagkatapos ng misa, huwag niyo po uling kukunin ang problema niyo. Na ibigay niyo na. So, tanggalin niyo rin sa isip niyo. Wala na. It is temptation to think it's still there. O di bukas na uli kayo mong problema? Tama? Isipin nyo ang problema nyo 3 years ago. Yung iyak kayo, ang bigat ng problema nyo. Ngayon, nasaan na yun? Hindi nyo na maalala. Wala na. That means, problems are come and go. Pabalik-balik lang yan. Ang mahalaga, kaya po mahalaga na tayo ay nagdadasal lagi na papaliwanagan tayo, na papaalaala sa atin. God is reminding us the reality in life. So please do not worry. Kaya nga sa dasal, ang sabi ni Sister Faustina ay ito, please avoid exaggerated anxiety. Yun ay word ni Jesus kay St. Faustina doon sa Divine Mercy. Exaggerated anxieties is a sign of lack of faith and it will not help you as a spiritual being. Hindi po nakakatulong ang sobrang pag-ala-ala. Kaya po tayo ngayong hapong ito, Hour of Divine Mercy, magtitiwala tayo, ibibigay na natin sa Diyos ang lahat nating worries, lahat nating takot, lahat nating problema, at ito ay mawawala na lahat. Amen. Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan, kakaroon po tayo. Also at the back, just stay where you are and you will be brought up later, okay? So you can enjoy your seat and you don't get tired standing.
Better to stay seated. Those, please don't come forward. Those who are at the back, okay? Marshals, if you can keep. So go row by row. Walang pila. Walang wala. Row by row. Okay, catchers, you have to be one on each one. One for one. We might need some help of some further catchers. Try not to make a lineup too long here. It's okay, just stay where you're seated. Stay where you are. You'll all be blessed. No lineup, please. Okay, we have a testimonial. Say your name and what just happened. My name is Board Member Shirley Belen Aala of Davao Province. Years ago, I am a cancer survivor for 15 years. Father Suarez treated me, I think 3 years ago at Panabo Cathedral. He told me I'm healed that time. Today I just came out from the hospital because of pneumonia. I told Father Suarez that I just came from the hospital and he treated me years back. And he told me I am healed. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Praise the Lord. Yeah, thank you. He was looking at me and he told me straight into my eyes. Father Suarez told me, you're healed with your pneumonia. Your cancer will never come back. Thank you. Praise the Lord. Magaling na siya. Another testimonial. Say your name and what happened. Ako si Ana Rodolfo from Tagum City also. I complained about my knees to Father Suarez. And he told me to kneel. I cannot kneel. So I tried hard to kneel. Then he came back to me and said, stand up. I tried also to stand up. Now, I think I can stand. I can walk. No more pain. So many years, maybe 20 or more years. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Divine Mercy. Thank you so much. Praise the Lord. She got healed of her knees. 20 years she had this problem. No more now. Father just touched her now. Okay. Okay, we have a testimonial. Come this way. 3 steps so people can see you. Okay, no ushers. So say your name and what happened. Kumpara Presence. Nagsakit ang akong mga knees. Pero wala na. Pagkikap ni Father. Pneumonia na. The problem with her knees for 1 year, Father just touched her, no more problem. It all disappeared. Thank you, Jesus. Next time when we have a mass, you can serve as an usher. Then you can help. Yeah, you can always serve the Lord. Here's another testimonial. Come. Come and share your testimony just now. Ako po. Ako si Mona Lisa Lucero. Ang akong tiil na ihubag. Tapos naayo na naanan ako. Mga 3 months ay Father. 3 months, she had a problem with her heel. Father prayed over her, now it's gone. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. Ay magpasalamat kung sinahitabo ka niya sa kinika sa kristan na to, no? Sa atong misa. Kung kaila daw, kung sa may hitabo mo. Pagkuhan ako ka Padre na. Dre, mapakuhan ko ito kong temple. Pagkuhan na Padre. Ngayon ko na akong temple. Pagkuhan, wala na niya ba kung dito kong temple. Oh.
Okay, si Kuya, ang may pangalan sa Tristan, na nahupag ang ngipin, na mag-aantay ng paa, ngayon, kaya sa uwi niya kay Father, okay na ang yung paa. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano na nasa dito sa mga testimony, pagkailan natin, o sa may nakitabo sa ibo. Ako si Serena Vicente. Yung kapag ni father ang akong sakit sa akong gamot, kaya yung arthritis, nawala siya. Magalaw na siya. Mga 48 ang akong edad siguro ako. Arthritis. 52. Okay, si Ma'am Sernia, no? Sernia Vicente ay may arthritis mula nung 48 years old na siya. Ngayon, 52 years old na siya after Calvary Father. Wala na ang sakit ng kanyang arthritis. Yan, palakpakan natin ang Ginoo. Maraming salamat, Ginoo. Maraming salamat. At maraming tayo soon. Saan nga, gusto mo ito salamat sa ito po kaya pagkailaw sa ito po. Ako si Dennis Medina. Ako sa 2 years na naipangot ako ang aircam. Niya karon sa pagpahiling ako kay Father Suarez, nawala na siya itong bawang sa kong aircam. Salamat kay Father. Yung sa una, katong grabe pa kayo ang bangon sa kong aircam kay huwag mag-uog dito sa kasakit kay niya, huwag na nag-ihok-ihok niya. Karon kay wala na dito. Okay, ito po ang ating isang sakristan ay may mutang sa kanyang aircam. Palaging meron siyang parang nabibingin na umulong. Ngayon po, after ito yung kanyang father, wala na. After 2 years. Palakpakan natin ang Ginoo. Maraming salamat. Ang ako ang pangalan dahil si June Lalata. And then ako yung lower back pain for 12 years na ako ginadala because na ako injury. So si Father Suarez to sa akong Ginoo. Pasalamat ko to Father Suarez nga nahilang akong lower back injury karon di na nagasakit ang ako ang likod. Salamat sa Ginoo o kay Father Suarez. Okay, maraming salamat. Meron siyang lower back pain for 12 years na. After tinayoga ni Father, ngayon maayos na agad ang ito. Praise the Lord. Marami pa tayo. Maayong hapon sa inyong tanan. Ako si Nieves Puyod. Last year, September, ako ba na si Sally Puyod na confined kay nag-blood poisoning due to gallstone nag-adto sa bile duct. In short, nag-haywire ang yung system, nag-failure, nag-cardiac failure, kidney failure, o niya, di na siya kaginhawa. Through Bishop Lamando and of course, the grace of the Blessed Mother and the Divine Mercy, nag-adto si Father Suarez sa San Pedro Hospital, nag-misa, i-pray over, o niya, pagka 2 days later, na kagawa sa sasani, wala na congestive heart failure, ayaw na yung kidney, nag-anhadari, nagtabang-tabang na. Ako po, ala siya niya, nagtabang na karoon, ang congestive heart naana siya nag-assist na dali. So, salamat sa Divine Mercy, okay, Father Suarez. Grabe na unta ito sa sani. Thank you very much. Kailan ko yan, Ako si Alan Bitubado, pag-ulan ko na opera tayo gawin. Niya, atong gilaywa na sa piskol ang ako ang pag-utira o ngayon ko kay kanang iiwan mo man. Pag-ikat ni Padre Suarez, praise the Lord, salamat sa Ginoo sa mga ngiri. Iayon yung nawala tayo. Praise the Lord, ito o kita sa Ginoo. Ngayon, sa instrumento si Padre Suarez para maayos sa mga sakit. Pero salamat sa Ginoo. okay, daghang salamat. Nawala na ang ulong sa iyang opera. No? At yung nangingilo sa kanyang liit. After ng operation ngayon, nawala na. Yan, maraming salamat sa Piraikson na gusto magpasalamat sa nadawat niyang pagkaayo. Ako na kang salamat sa Father Suarez. Mag-isod din ko pag-iwot o sa kasinasang pagwad. Pero nasa-iwot ko dahil ang bukas na yung kapatid. Ikatang salamat sa Ginoo. Si Padre, maraming salamat. Kasi ikaw na kapatid. Ayan, maraming salamat.
salamat at dati hindi niya ma-event ang kanyang tuhod, pinaluhod siya ni Father. Ngayon po ay Holy na. Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray sorrowful mysteries, the crucifixion. Our Father who art in heaven, holy be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Holy Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Holy Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Holy Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Holy Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Holy Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Holy Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Holy Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from fire from hell, and lead all souls to heaven, especially those who divine mercy. Usa ko sa mga nag-anto sa akong sakit, mga upat na siguro ni katuig. Karon gani na pa ang mga hubag sa akong tiil. Pagpadulong nako diri maglisod ko paglakaw. Karon bisan gamay wala na gyud ako nabati. Salamat. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, our life, our sweetness and our hope. To you do we cry, to vanish and Eve. To you send of our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn in all case and look at your eyes with mercy towards us. And after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us your white routine. And we beseech you that meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate as it contain and obtain what they promise, the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain always with us. May the souls of the faithful departed to the mercy of God rest in peace. And may the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit descend upon us and remain with us always. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The angel of the Lord appeared unto Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Behold the handmaid of the Lord. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. And the Word was made flesh. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. Let us pray.
Call forth your message, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. In his name Christ our Lord. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Never shall be world without end. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Never shall be world without end. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit.